Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Sa kabila ng mga pagsubok at suliranin, patuloy na magtiwala sa Panginoong Hesukristo, ang dakilang Mesyas, ang ating tagapagligtas. Ito ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Noche Buena at Aguinaldo, para sa'kin, para sa'yo, pinakadakilang regalo. Masalamat tayo dahil may pagsilang ni Kristo, pag-ibig na mismo. Oh, ang sarap ng Pasko, ang saya ng Pasko, eto na ang Pasko. Oh, 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 ang galing ng Pasko, ang dating ng Pasko, eto na ang Pasko. Oh, 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 mismo, wow, mismo pag may Kristo ang Pasko. Mismo, wow, mismo pag may Kristo ang Pasko. Magandang araw kaagapay, maligayang Pasko sa bawat isa na naabot po ng ating broadcast ngayong araw na ito, 24 ng Disyembre 2021, bisperas ng Pasko kaagapay, and for sure, pinaghahandaan nyo na ang inyong Noche Buena. Sa lahat po ng ating mga pagtitipon ngayon, sa inyo pong mga tahanan, virtual man yan or in person, nawa talagang si Jesus pa rin po ang maging sentro ng ating celebration para po sa araw na ito at sa mga susunod na araw pa. Alam niyo naman, sinasabi ngang ang Pilipinas ang may pinakamahabang kapaskuhan sa buong mundo, hindi po ba? So sa inyo pong mga pinaghahandaan ngayon, kung may mga inihahabol pang regalong ibabalot o di kaya naman may mga pinapalambutan pa dyan sa inyo pong kalan, abay samahan niyo po kami dito sa Oras na Pilipinas sa atin pong Christmas specials na ito na inihanda po ng inyong Team Positive. And of course, satid pa rin po natin ang hindi nagbabagong mensahe na ang atin pong pag-asa ay matatagpuan lang po sa ating dakilang tagapagligtas na sumilang. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus na rason po kung bakit po tayo may Pasko. Ito po si Heidi Bernardo Sampang, makakasama niyo po para sa panibagong umaga ngayon ng December 24, and happy po kami na makasama kayo hindi lamang dito sa Pilipinas kundi all over the world via FB live stream natin. Syempre, shout out po sa lahat ng mga ka-Facebook live natin ngayon. Merry Christmas po sa bawat isa. Shout out din sa mga kaagapay natin dito sa GCTV, sa Channel 185 ng Signal TV. Maligayang Pasko po. Of course, maligayang Pasko rin sa mga nakatutok sa atin sa YouTube channel. Of course, sa ating regular na radio at sa ating mga PM radio. Hindi din natin kakaligtaan yung ating mga kababayan na sa cellphone nakikinig sa pamamagitan po ng inyong radio app. Ang ating pong Team Positive na bumabati rin sa inyo ngayon, lagi pong nakaalalay sa atin itong ating co-pilot, si Benjo Morano. Maraming salamat din sa assistance today ni Arwel Mendoza. Nariyan din po ang ating kaagapay na si Brian De La Cruz.
At syempre, hindi rin po nawawala ang ating executive producer na si classmate Hannah Placer. Sila po ang talagang mga abala sa ating pong production side. Samantala, salamat din sa ating RTV crew. Ang naka-duty ay si Wen Balatukan. Gayon din, thank you kay Abby Glindo at sa ating engineering at Bukawe Tech people. So kaagapay, ngayon pong December 24, samahan niyo po ang inyong Team Positive para po sa mahigit isang oras po nating positibong talakayan para po sa ating bayan. At nawa, kakaiba ang araw na ito, dahil talagang special po ang bisperas ng Pasko sa ating lahat. Kaya special na broadcast din po ang inihanda ng inyong Team Positive. So naghanda po kami para sa araw na ito ng positibo at makabuluhang kwento kahit ngayon pong Kapaskuhan. So sa mga nasa bahay, ayan, isama niyo po kami sa inyong background habang kayo po ay nag-aalmusal, naghahanda na nga para po sa Noche Buena, o di kaya naman, ayan, pinapolish ang inyong bahay, dinidiligan na ang mga alagang halaman. Samahan niyo po kami para sa inspiring Christmas episode na ito ng inyong Oras na Pilipinas. Magbabalik po kami, huwag kayong bibitaw. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Uy! 13th month bonus na! Guys, paano ba yan? Nako, lilipad lang yan. Ipambibili ko ng regalo para sa mga inaanak at kapamilya. Ako? Itatago ko para magastos ko pang travel kapag natapos ang pandemic. Siyempre, andyan na ang latest cellphone na inaabangan ko. Kaya, alam na this! Be wise, kaagapay! Pag-ibig at pagbibigay ang diwa ng Pasko. Maraming kababayan natin ang nangangailangan ngayon ng tulong. Walang maliit o malaking halaga kung ito ay bukal sa loob. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang inyong 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Nagdiriwang, nagbubunyi sa tunay na diwa ng Kapaskuhan at biyaya ng pagsapit ng bagong taon. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Siyempre, kaagapay, narito po ang ating pabaon din mula po sa salita ng Diyos. Ito po ang ating verse of hope ngayong bisperas ng Pasko. Hango po ito sa magandang balita Biblia. Mula po ito sa Isaiah chapter 9 verses 6 hanggang 7. Isaiah 9 sa 6 hanggang 7. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Yan po ang ating verse of hope mula po sa Isaiah chapter 9 verses 6 hanggang 7. Kaya nandoon po talaga ang ating dakilang pag-asa. Ang ating pong Diyos ay nagkatawang tao, ayan, at sumilang po dito sa mundo para hatiran po tayo ng katubusan sa ating pong mga kasalanan. Siya po ang ating tagapagligtas. At magmula po noon, hindi po tayo iniwan ng Panginoon. Sumasa atin po ang kanyang presensya. Nariyan po ang banal na Espiritu na talagang gumagabay po sa atin sa araw-araw. Kaya gayon na lang ang ating kagalakan na merong mesyas na sumilang para hindi po tayo mapahamak. Kung hindi, pag tinanggap natin siya sa ating puso, mayroon po tayong buhay na walang hanggan. Kaya wag na wag po nating aalisin ang Kristo sa Pasko. At patuloy po na panatilihin po nating buhay ang katotohanan ito. Ayan, ipasa po natin sa mga anak po natin, sa ating mga apo, dahil alam niyo naman po sa mga panahong ito masyado nang nagiging commercialized ang holiday season kahit po itong Pasko po natin. Kaya sana yun po ipasa po natin from generation to generation ang tunay na diwa ng Pasko. Pumarito
ang Panginoong Diyos. Pumarito siya, nagkatawang tao, si Jesus, para po maging malapit po sa atin at para tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kaya talaga namang hindi mapipigilan ang ating celebration sa mga kapanahonang ito, kahit na nga po ba nasa gitna po tayo ng COVID-19 pandemic. So yan po ang verse of hope, mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Isaiah 9, 6 hanggang 7. Kaagapay, tampok natin ngayong Christmas specials ang mga organisasyon na patuloy ang pagtulong sa mga nangangailangan. Dahil po sa kabila ng pandemya, hindi po tumigil ang community building, lalo na sa mga lugar na mga sinalanta po ng kalamidad o nasa vulnerable sector. Sabi po nila, ang Christmas ay season of giving. Pero kaagapay sa mga organisasyon na tampok po natin ngayong araw na ito all year round. Ang kanila pong puso ay naroon sa pagtulong po, pag-abot sa ating mga kababayan, pagkalinga po at umaagapay po sila sa mga taong nangangailangan. Sa atin pong special broadcast para sa araw na ito ay inanyayahan po natin ang ating mga kaagapay, mga matagal na pong kapartner ng FEBC Philippines. Ito pong Philippine Relief and Council Services Incorporated ng Philippine Council of Evangelical Churches o mas kilala po natin sa tawag na PCEC PhilRads at ang World Vision. So kasama po natin sila ngayong bisperas ng Pasko. Kaagapay po natin ngayon, unahin ko na si Sir David Liban, ang Director ng Program and Resource Development ng PhilRads or Philippine Relief and Development Services Incorporated ng PCEC. Merry Christmas po, Sir David. Merry Christmas, Heidi. Salamat sa pag-imbita ulit. Yan, ako salamat din po dahil pinaunlakan nyo kami ngayong bisperas ng Pasko dito po sa oras na Pilipinas. Nasa Zoom din natin ngayon si Ma'am Precious Basco, ang Donor Care Manager, Resource Development ng World Vision Development Foundation Incorporated. Magandang umaga and Merry Christmas, Ma'am Precious. Merry Christmas! Magandang umaga, Miss Heidi. Ayan, ako, nakakatuwa po. Nakasama din natin ang World Vision sa mahaba ng panahon dito po sa ating partnership with FEBC Philippines. And yun na nga po, siguro bago natin pagkwentuhan yung mga ginagawa po ninyo dyan sa PhilRads, sa World Vision, kumustahin muna namin kayo. Ayan, paano po ba naapektuhan ng pandemic ang World Vision at ang PCEC PhilRads, yung mga operations po natin. Ladies first na, Sir Dabs. Ay, Kuya Dabs, magandang umaga. Kaibigan ko po yan si Merry Precious. Christmas! So sa question po nila, malaki po ang epekto, but siguro just to sum it up, human as we are, we got scared na talagang akala namin grabe yung epekto sa donations, example, sa how we support the field, the programs in the field. Pero si Lord talaga, He never, hindi talaga siya, amazing talaga siya. He never fails to surprise us. And yung mga hiniling natin sa kanyang income targets, yung mga ganon, talagang binigay niya kahit pandemya. So the Lord has been gracious, and in turn, the sponsors and donors have been gracious as well, because the Lord Himself gave Himself up to us, and as well as yung resources, talagang nag-follow. We had a hard time in terms of operations, I mean mobilization, that was very hard. But right now, bumubuti na yung sitwasyon natin. So unti-unti nakakabalik tayo sa field at nakakapag-gawa ng programs natin doon. So, but during much of our din naman has been online, then marami din tayong online communications. But our field workers, the frontliners, the community leaders natin, sila din talaga yung kaagapay namin doon sa field offices. So, ayun, God has been good despite the pandemic. God is in control. Wow, praise the Lord dun sa sustaining grace niya, dun sa mayamang provision, yung tipong akalain mo kukulangin, pero pinakita ng Lord yung kanyang himala, di ba? Naging sapat at higit pa
doon sa inaasahan, yung natanggap pa rin ninyo from your faithful donors kahit na sila man din affected ng pandemic, Ma'am Precious? Very true indeed, yes po. Okay. So, Sir Dabs, kayo naman po sa PCEC PhilRads, paano po naapektuhan yung operations po ninyo ng ating pandemic? Alam mo, similar naman yan sa lahat ng mga foundations. Ang number one affected ay yung mga face-to-face program implementation. Lahat yan ay kinakailangan mag-adjust, and we need to be creative in making that happen without compromising yung mga targets at saka yung mga program implementation. Pero gusto kong i-stress na despite the pandemic context, alam mo, tama yung sinabi ng aking friend na si Precious. We worked together, by the way, many years ago. And ang gusto kong sabihin, alam mo sa Bible yung context, yung word na kesed. It is yun yung original word sa Bible na walang isang word in English na pwedeng i-translate. Madalas yung kesed, it means love, unfailing love, enduring love, love that that does not fail to move, love in action, lahat-lahat yan eh. Ang ibig sabihin nito, na sa gitna ng ganitong mga pagsubok, sa gitna ng ganitong mga pandemic na situation, yung pagmamahal ng Panginoon ay hindi natitigil sa pag-action. And nakikita yan doon in terms of yung pagdagsa pa rin ng donation, nang akala namin ay wala na magbibigay, pero mamamangha ka, tuloy-tuloy pa rin. And the Lord will continue to amaze you on how He raises His name. And mapapasalamat ka lang, Lord, talaga iba ang pangalan mo. Your name is above all names. So yun ang nakikita namin. It opened a lot of opportunities while it also closes doors na hindi man pala necessary dati. Kaya lang na-identify tuloy namin kung ano yung necessarying dapat gawin. Yun yung mga nakita naming changes, and we praise the Lord in either case. Ay, ang galing. Kumbaga dati, shoot kayo ng shoot, lahok kayo ng lahok. Parang walang paglagyan ng inyong activities, Sir Dabs. Pero ngayon, dahil sa pandemic, nagkaroon tayo ng assessment. Ano talaga yung need? Ano yung mga dapat na i-prioritize? Okay. Same is true din naman po dito sa FEBC Ministry. Talagang amazing din po ang provisions ng Panginoon, di ba? Nitong nagdaang pandemic, alam nyo naman po, ang FEBC, non-profit, non-commercial radio station din. Pero kagaya ng sabi ni Ma'am Precious, amazing talaga ang goodness ng Panginoon. Hindi po pinabayaan ang FEBC Ministry at patuloy na nakakapag-broadcast po, lalong-lalo na nasa gitna po tayo ng pandemic at kailangan po ng encouragement, ng inspirasyon po ng ating mga kababayan. Kaya glory to God po talaga sa pag-sustain niyo po sa ating lahat, and also sa pag-iingat niya po sa ating mga staff at sa ating pong mga family. So, glory to God. Kaya ngayong Pasko talagang di rin mapipigil ng pandemic yung ating pong celebration bilang pagsamba po at pasasalamat sa ating Lord. So, ngayon po, Sir Dabs and Ma'am Precious, ayan, gusto lang po namin kumustahin din ano po, yun sabi nyo nga, mas nagkaroon tayo ng pag-prioritize ngayong pandemic. So, ano po yung mga projects, programs natin na naituloy in the midst of COVID-19? Ladies first. Okay. Mukhang hanggang mamaya na yung ladies first, Precious. Yeah, gusto kong balikan yung sinabi ni Miss Heidi na yung hindi napabayaan ng Lord ang ating mga staff, frontliners natin doon sa communities, in particular sa World Vision communities. The Lord has been good. He has been faithful doon sa mga frontliners natin na maski may COVID, maski may pandemya tayo, they were able to continue with the programs. We are blessed kasi may mga barangay, usually mga volunteers natin ay mga barangay community health workers, yung ganon. So frontline na talaga sila. So at least na-enhance talaga yung support nila ba na mas nakakatulong sila ng mas mabilis because they're already frontliners themselves. So we are blessed with
those community leaders. In terms naman of mga restrictions, mobilizations, we ensure that we follow the protocols, especially that we work with children. And so kung example, bawal, kaganina ni Kuya Dabs, we really just have to be very creative. We had a lot of online programs this pandemic. So even, for example, just to give you a concrete one, mga tutorial ng bata, may mga online na lang na ganon instead of face-to-face para nga to prevent the spread of COVID-19. And some of our activities talaga, or most of our activities naging online. May mga areas kami, praise God, na hindi siya masyadong maraming cases. So pag ganon at kaya ang face-to-face and it's okayed by the government, then we go for it. Basta to ensure lang that the protocols are there and yung social distancing, yung ganon, yung basic protocols are observed. At kaya nakakapag-push pa rin tayo sa mga ganong programs natin. So, praise God, even ngayon nga po, mas nagiging nalalesen na yung cases. So, all the more na nag-i-increase yung pupwede. But with regard to our latest campaign, which is our Noche Buena distribution, yun, medyo restricted pa yung ating movements kasi instead na isang malaking barangay or isang malaking group of kids ang magre-receive ng ating mga packs, then hindi na po ganon. May mga iba in-house to house natin or others naman, kung mag-gather man sila to receive those goods, nandun lang sila sa maliit na groups like in a sitio or in a barangay hall, tapos konti-konti lang na tao. So yun yung ganun yung style natin ngayon because of the pandemic. But still, we are able to push through with the activities naman. Pero diba, Miss Precious, mainly ang kinikater ninyo ay kids. Ayan. How are they? Kasi sila yung ang tagal na mapalabas ng bahay. Kumusta yung mga bata na inaalagaan ng World Vision? May mga yung mga sponsored children natin, we make sure that we monitor them and we have a head count palagi sa ano yung baka may na-affect na sa kanila or may mga nagkakasakit. And recently, praise God, hindi naman ganun wala naman akong narinig na may mga COVID infected, pero may mga times na naka-quarantine din kasi siguro yung exposure sa kapamilya, ganon. But in terms of online schooling or blended learning, some of them are doing online school. Some of them are, most of them ay modular, yung modules yung inibigay sa bata and parents and then give them back sa school to replace it with another set of modules. So ganun yung mostly na educational parang module natin, parang learning program natin ngayon. So also yung teachers trainings for online training for the teachers to be able to pursue pa rin yung education, pagtuturo sa mga bata using online teaching. So yun yung mga current program and that's how the children are ngayon yung situation nila. Na-share ba nila na affected sila sa mental health, ayan, dahil sa restrictions? Okay. I think that's very common. So what we do is we also have we have this program called Spiritual Nurture for Children, and we have sets of activities to help them talaga na to process what's going on, what's happening, and the module is also a very parang it's really about themselves and parang empowering them to be kung paano sila dapat na nakikisalamuha ngayong may pandemya and all those stuff. So parang holistic yung approach natin. We have a spiritual nurture and we also have yung ensuring that they are protected in terms of health and in terms of child protection in general na hindi sila malapit sa abuses and all those kinds of stuff. So, yun yung parang information, education, dissemination talaga tayo. So, parang in a way, tinutulungan nyo rin silang ma-process kung ano yung nararamdaman nila
dito sa pandemic ngayon. Okay. That's right. Especially nung unang year talaga. Doon tayo. Ang higpit-higpit natin. Opo. And we also, yun nga po, kailangan talaga natin silang ma-ensure na they're well, both mentally, spiritually, and physically. Yun. Okay. Miss Precious, later on, kwento niyo pa sa amin yung detalye ng inyong ongoing na Noche Buena distribution. Pagkwentuhin ko muna si Sir Dabs kung ano-anong mga programs ng PCEC PhilRads ang nagpatuloy kahit na may pandemic. Okay, alam mo naman, Heidi, na ang PhilRads, ang exact meaning niyan ay Philippine Relief and Development. So meron kaming nahati sa dalawang programa. Yung isang part ay lahat ng patungkol sa relief operation. Ito yung mga nasasapul ng sakuna, both COVID-affected communities or natural calamities like typhoon. Yung isang part naman ay mga development activities. Ito yung gumagawa ng mga projects like mostly livelihood projects upang tumaas naman yung antas ng kabuhayan ng ating mga mamamayan. So punta muna ako dun sa relief. Sa relief namin, tuloy-tuloy pa rin yung aming pagtulong sa mga communities na nasapul ng mga recent typhoon. In fact, as we speak today, meron kaming team, about 4 of them, aakyat ng Kalinga Apayao. If you have a map, later on, Heidi, i-google mo na lang yung town of Bugay in Cagayan Valley. Makikita mo, it is in the northernmost tip of the map. Wala nang mas lalayo pa. Yung pinakadulong-dulong na talaga doon. Kaya even up to now, ay hindi pa rin sila nabibigyan ng relief operation. Although alam mo, I have one good thing to share. Remember when I first guested sa yung program, there were people who called na gustong tumulong. Isa sa kanila ang nag-sponsor ng relief operation namin. Wow. Ang entire village ay natulungan ng isang caller po. Babanggitin ko na lang, Ma'am Joey, maraming salamat po sa ginawa niyo pong pagdinig sa tawag ng Panginoon to help one entire community po. And kaya itong ganitong interview, hindi ko po binabaliwala kasi the Lord uses this opportunity na mangusap sa ating mga tagapakinig at they will bless an entire community po in Bugay. And right now, we have another donor who gave us for 500 families naman ang papunta po. So, and we follow, by the way, yung mga strict protocols, safety COVID protocols ng iba't ibang mga towns or cities. Kasi iba-iba ho. Tulad ng sinabi ni Precious, in some towns ay for one hour, minsan 10 families lang ang pwedeng pumila para hindi nagkaklag. So every hour, yung iba 10 families, iba 20 families, yung iba maximum 30 families. Gone are the days na magpapapila ka ng 300, 500 na walang social distancing. Okay, isang gym Isang gym, oo. So, and then at every point, merong disinfection, may alcohol, yung merienda, dapat hindi rin. So very strict po yun. Kinakailangan hindi magiging super spreader event yung activity. That is very crucial in implementing a face-to-face distribution ng relief goods. Number 2 po, nakita namin, miski hindi ho calamity ang effect ng pandemic, marami po tayo, especially dito sa Metro Manila, hindi ko ho babanggitin kung anong city, nagkaroon kami ng recent na study, 37% na mga children, ito yung 17 and below, or 5 years old and below, ay bumaba from mild to severe malnutrition. So we have no course of action but to respond to that situation. And alam mo, ang Panginoon, nagbigay ulit ng donor. Na hindi rin kasi pwede ngayon Faith at saka Precious at saka Mang Faith yung protracted na day-to-day na feeding program. Pero itong donor ang ginawa niya, bigyan ko na lang ng food good for 1 month ang mga pamilyang ito. And then hopefully, meron ulit. So, ang ginawa namin, good for 1 month, isang sakong bigas yan, and then pagkaing napakarami, usually ang nagpapadala sila ng taga-buhat, mga lola.
Alam niyo po, miski 2 lalaki, hindi kayang mabuhat yung binigay ng donor na to. And the Lord is very surprising siya kung paano kumilos. Yun po yung pinapasalamatan namin. Yun po yung sa larangan ng relief. So hindi ho kami natitigil doon. We do face-to-face distribution, but always in the context of working with a local church. Kasi po, ang PCEC at saka PhilRads ay merong network of 50,000 churches nationwide. All we need to do is contact the PCEC accredited churches, and then sila po yung aming willing and capable na partner sa ground. Meron din po kami mga livelihood project na nasa under na po ito sa development, na kung saan 2 klase po yan. Meron kaming communities na hindi pa nakakasubok ng livelihood project, we call it blast. Yung namang merong existing, we call it seed. So ang pagkakaiba lang niyan ay meron ng karanasan, yung isa naman ay wala pang karanasan. But the same rin po yung process. We provide added skills, training online. Yung ibang mga lalayo, like Laguna for example, face-to-face kasi wala silang virtual capability. And then ito ho, this week again, meron kaming donor na naman. Ang salamat sa Panginoon. Alam niyo po, tutulungan namin silang magkaroon ng processed meat buy and sell na sa isang araw, capable sila of earning up to 800 pesos per family. Malaking bagay po ang 800 pesos sa family ngayon na walang source ng income because of the limitation ng pandemic and Maliban ho doon, yung donor namin, bibigyan po sila ng freezer. Bawat isang pamilya. Wow. Para ho merong paglalagyan yung kanilang mga processed meat. And, so, paano ka maniniwalang hindi malaki ang Panginoon? So, sa mga nakikinig po, hindi po totoo yun. Ang totoo talaga, the Lord is so big, bigger than the pandemic, and then He can really answer prayers. So yun po, this week, we are scheduled to do that. Mamamahagi ng mga freezer and yung mga Meron pa hong isang very close na programa kami ginagawa, very close to my heart. Ito po yung pagtulong naman sa mga frontliners. Oo, laging sila nagsasabi, tulong, buwis buhay po kami, pero seemingly walang, hanggang face mask lang yung ginagawang pagtulong sa amin, face mask, PPE, pero walang ibang mas concrete na tulong. No? Alam niyo po, ang ginawa namin ngayon dito sa PhilRads, in collaboration with other donors. Yung isang donor na yun po, kasama rin po sa nakinig sa ating first interview. Opo, grabe po talaga. Ang mangyari po ngayon ay merong isang magpapagawa ng sleeping quarters, parang dormitory, para ang mga nurses and doctors, pharmacy at saka nursing aides, yung iba pong natatakot mag-commute pabalik sa kanilang bahay, meron na po silang walking distance lang from the hospital, doon sila matutulog. Parang halfway home, halfway home. Oo. And at the same time, may nag-donate ho ng 3 air condition na 3-tonner, at meron ito ho pinakamaganda. Meron din ho kaming kapartner na nag-donate. Nagagawa ho sila ng programa, ang tawag nila ay basket ng pagkalinga, na kung saan they will support the nurses, they will instruct, and they will also help yung transformation. Ibig ho sabihin yan, every week meron silang parang buffet fellowship, na kung doon sa buffet fellowship ay pwede magkaroon ng devotionals. At saka every night po, yung mga titira doon sa dormitory na yun ng mga frontliners, pwede ho sila magkaroon ng Zoom time with their families. Kasi we will provide yung Zoom link every night sa kanilang families para magkaroon ng ganun. Miski hindi sila nagkikita face-to-face. So, yun po yung aming ginagawa ngayon. And alam niyo kung anong kulang na lang? Yung cost of travel, transporting the logistics na lang. Pero yung mga malalaki, so, sa ganito po, I'd like to publicly praise the Lord. I really praise the Lord kasi talagang He knows yung feeling ng ating mga kababayan, and when we call upon Him, He answers our prayers. Yun po yung aking patotoo po dito. Nakakakilabot,
Ma'am Precious, Sir Dubs, yung mga ganyang kwento, yung mga ganyang testimony, amazing talaga. Talagang God is good and God is faithful. Tama ka, Kuya Dubs. The Lord is bigger than this pandemic talaga. At nakikita niya, sabi nga, kung kalooban ng Lord, di ba, if it is His will, di ba, He will take care of the bill. Kaya ang daming mga nag-aambag out of nowhere. Minsan anonymous pa yung ating mga donors, pero talagang alam natin si Lord ang nangusap sa kanila, kaya nakikibahagi po sila sa ating mga gawain. Ma'am Precious and Kuya Dubs, mag-break lang tayo saglit, tapos mamaya tutuloy po natin ang ating masarap na kwentuhan dito po sa Christmas specials po ng ating Oras na Pilipinas. So mga kaagapay, maraming salamat po dito sa inyong mga mensahe na nagsasabing kayo ay na-encourage po sa mga kwento ng ating pong mga kaibigan mula sa PCEC PhilRads at mula sa World Vision. Abangan po ang ating pangkwentuhan dito sa ONP, makalipas lang po ang ilang mga paalala. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Pasko na naman. Ito ang panahon ng pagbibigayan at pagmamahalan. Panahon ng nakasanayan nating masarap na salo-salo at kasiyahan. Bukod sa mga to, ano ba ang tunay na diwa ng Pasko? Alalahanin mo. Ito ay araw para sa Kanya, hindi ito sa iyo lamang. Ang araw ng Kanyang kapanganakan, kung wala siya, wala ka. Siya ang nagpakita at nagpatunay na mahal ka niya. At anuman ang pagsubok na iyong kinakaharap, asahan mong siya ang nag-iisang Diyos na hinding-hindi ka tatalikuran. Ito ang inyong 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Nagdiriwang, nagbubunyi sa tunay na diwa ng Kapaskuhan at biyaya ng pagsapit ng bagong taon. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y para bang namomroblema? Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang Caroling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy-tuloy po ang inyong pakikinig dito sa Christmas specials ng Oras na Pilipinas, atin po ng inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Kung kayo po ay kakabukas lang ng inyong radyo, ng FB o kaya ng inyong TV, ako po si Heidi Bernardo Sampang, kaagapay po ninyo. At kasama po natin muli ang ating pong mga special guests mula po sa PCEC PhilRads at World Vision, si Kuya Dubs at saka si Miss Precious. So Kuya Dubs and Miss Precious, bago tayo magkwentuhan ulit, ang sasarap ng mga kwento nyo kanina, talagang nakaka-encourage, ano? Baka may mga gusto mo na kayong batiin. Ayan, mga inaanak, mga kaanak ninyo kasi Pasko na bukas. Ikaw muna, Precious. Merry Christmas sa mga pamilya kong nakikinig at nanonood. I hope na maraming nanonood sa probinsya ng Aklan. That's where I came from. That's pati where mo I come sa Aklanon. Oh yeah. Ay, mayad-ayad nga malipayon nga Paskuas kinyo tanan sa katong tanan. Merry Christmas. Ang mga Basco family nandoon sa Aklan? Oh yeah, Basco. No, Basco is my husband. So, Bicol naman po ang Basco. Merry Christmas sa mga taga Bicol also. So, yung mga taga Aklan, ano yan? Apelyido? Delphine and Lorda. Ayun, okay. So, Kuya Dubs, mga babatiin mo. May listahan ka ba ng inaanak dyan? Oo, konti lang po ang aking inaanak at saka yung aking inaanak siya yung pumili sa akin. Wow. Oo, so doon ko ginaya rin yung aking anak noong dumating siya sa point na may
pag-iisip na, I told her, now this is your time to choose your ninongs and ninangs. Ay, ang galing! Ikaw, hindi kami mamimili for you, but ikaw mamimili ng mga taong malapit ka at alam mong pwede ka mag-share ng iyong mga deepest thoughts and deepest feelings. So, ang galing! Kaya meron akong hi Renate, that's her name. Siya yung isang pumili sa akin na maging ninong niya. And then I also would like to greet yung aking mga kasamahan dito, mga staff namin sa PhilRads who are now preparing to go to Cagayan. Nawa ang Panginoon ay maging refuge nyo sa inyong pagbiyahe at saka sa inyong paglalakbay. And sa aking wife, sa aking family, happy Merry Christmas. Yun po. Ayan. Okay. So ako naman, batiin ko rin syempre ang aking mga loved ones dyan sa Malolos, Bulacan, ang Bernardo Corpus families, and of course, Merry Christmas sa aking mga churchmates sa The Sanctuary Assembly of God Church, and Merry Christmas din sa aking Lola Granny dyan sa Sydney, Australia. Batang-bata, Pastor Dubs, 98. Tita Rona and Uncle Paul, and sa aking brother na nandyan sa Barcelona, Spain, kay Glenn, kay Jenny, kay Asher, at saka kay Kayla. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ayan. So, ang hirap lang ngayon, kasi talagang hindi pa tayo makabongga na celebration ng mga mega reunion. Kaya, we praise God sa ganitong technology, di ba? Nakakapagbati pa rin tayo sa kanila at nakakapagpaabot ng ating mga appreciation ba and prayers din para sa kanila. So kanina Kuya Dabs and Miss Precious, talagang nakakatuwa yung mga kwento po ninyo about our donors, di ba? Bihira natin yun maikwento kasi mostly ang pinapag-usapan po natin dito yung needs ng mga beneficiaries po natin, yung pag-appeal po natin ng tulong pag may calamity or pag may project or may programs po tayo. Bibihira na ang gaganda ng mga kwento kanina ni Kuya Dabs, kinikilabutan ako. Kasi natatandaan ko parang nagkwentuhan lang tayo, Kuya Dabs, on air nun Pero amazing si Lord. Kumatok siya dun sa puso ng listener na yon, tapos nag-step up talaga siya, diba? Kumontak sa inyo, tapos ayun, nagkaroon na ng katuparan. May mga buhay na may mga puso na naabot. Tama po. Kaya nakakatuwa. Ayan. So, ngayon po, sa tuloy-tuloy po nating kwentuhan, Miss Precious, nais ko lang din pong malaman, kanina may nabanggit po kayo, yung mga parang psychosocial na tulong na ine-extend po natin sa atin pong mga kids na beneficiaries po or sponsored po natin sa World Vision. Aside po doon, pati ba yung mga parents, na may ministeryohan ba natin sila? Yes po, kasama din ng parents kasi ang approach natin sa ating development doon sa communities ay kasama ang caregivers na in this case ay yung mga parents nila. So in terms of psychosocial, we have sessions like celebrating families, yung mga ganun pong sessions where we include the whole family sa mga sessions, group sessions natin for yung pwedeng healing ba yan or emotional support ba yan, and really yung bond nila sa isa't isa hindi mawala, and all those kinds of activities. Medyo challenge lang tayo ngayon, challenge tayo because of the limitations sa pag-mobilize, but pre-COVID, those were the programs, and ngayong may COVID yun, more of maliliit na groups na tuloy-tuloy lang, depende sa restrictions in the area, but yes, continuous yun. Kasama talaga ang parents. Pero Miss Precious, paano dumating sa point na ganun ang World Vision? Kasi di ba parang pwede namang padalhan mo na lang ng support yung bata para makapag-aral siya, di ba? Pero bakit pumapasok pa tayo sa buhay nila as a family? Ang approach natin is not really a dole-out system approach where we give yung ating like isang donation and then that's it. We believe in the power ng community development, and as well as yung for the families to be empowered to take care of their children. Kasi
we also do not just give fish, but we also want to teach them to fish. Ganun yung tinuro sa atin ng Lord. So ganun din yung gusto nating magawa sa ating mga communities. Kasi hindi forever may donors, or nandyan tayo kasi we also have to move to another community. So we have to make sure that when we leave them, they are sustained and they are able to support themselves and economically stable ang family and community. So that's and also, so that's economically speaking. And with regard naman din sa emotions and as well as spiritualities, yun din yung kailangan natin tutukan, because we wanted to make sure na psychologically, socially, emotionally well-supported yung buong family at hindi lang din yung bata. So yun yung approach ng World Vision. I just cannot say yung exact date kung kailan nag-start, but yun yung naging approach natin through the years, because yun yung nakita nating mas effective na approach na hindi lang dole-out system. Yes. Sa ngayon, how many yung children na sponsored ng World Vision? We have locally, Filipinos are sponsoring 24,000 kids sa ngayon. Yes. Wow, nationwide yan? Nationwide, opo. Okay. Paano to? Nag-pandemic tayo. Paano nyo na-sustain yung parang in-person na pag-visit po sa kanila? Ang courageous na mga World Vision staff, diba? Para magpunta sa mga community. Opo. Totoo. Yung amin pong mga field staff talaga ay hindi sila tumigil even during the pandemic. We just had to make sure na nagpa-follow tayo ng protocols. And so, continuous po. They still go to the communities doing the visits as scheduled, at kung may mga restrictions lang, syempre hindi muna po pwede, we just have to reschedule. So and also yun, as I mentioned earlier, we are blessed because we have a lot of community partners who are frontliners themselves, kaya mas malaking tulong po yun sa atin on how we monitor the children that we serve and the families that we support. Ms. Precious, give us an idea, ano ang profile ng mga sponsors natin? Okay, yung mga sponsors and donors po natin, various po. So, hindi po pwedeng galing sa mass markets, yung profile maybe C, B, D, ganun po. It doesn't necessarily mean na kung donor po sila ay nasa A lang sila na class. No po. We have a lot of sponsors and donors that kami po mismo nabibless kami as members of the organization, kasi we hear from these sponsors how they save, how they sacrifice their donations just to be able to send. So there is one example that I can remember. Meron siyang sponsored children and her own children are going sa college na. So sabi na, do I have to cut na my World Vision donations kasi my own children are, tuition, ganyan, kailangan ko magbayad sa school. But you know what? No, this person did not cut it. And the more na nagsisend daw siya sa World Vision for his sponsorship, the more that the Lord returns it, rewards him sa kanyang mga ginagawa. And then, hindi talaga niya na-stop, even sabay-sabay yung mga bayarin niya. And so, sobrang kami pa lang nabibless na sa mga ganong istorya that we hear from the sponsors themselves. Talagang mapuprove natin na hindi kailangan mayaman to be able to give. No, we can say na talagang even though yung mga sabihin natin hindi marami ang income na kumbaga sobra, but really giving is really a sacrifice talaga. And nakakatuwa lang na we have sponsors like these as well. Yeah. How much ba per child kung magi-sponsor? It's 750 pesos per month per child. So malaking bagay na po yung ilang baso lang ba yun ng isang branded coffee, Kuya Dabs? Maliit lang yan. 5? 5? Opo, sa isang buwan. Yes. Kinabukasan na ng isang bata ang posibleng mabago. That's right. It's 25 pesos per day. Ayun. Yes, Sir Dabs. Ano po?
And then marami rin kasi ako mga stories about World Vision. Pero sige po, dati kang taga World Vision baka meron ka ding most memorable. Ayan, kasi talagang good vibes talagang gusto nating i-share ngayong araw na ito. Meron po kami, naalala ko yung unang-unang what we call major donor sa World Vision. Isa hong piano teacher, and she was sponsoring 20 children. Piano teacher siya. Meron din ho kaming naging donor na nakapakinig sa isang radio interview. And during the radio interview, nag-text ho sa akin yan at nag-sponsor sila. Alam niyo ho kung anong trabaho? Installer na mga signboards, ng billboards sa EDSA. And naisip nila, maghati raw silang dalawa. Total, at the time, precious kasi ano pa lang, di ba? $450 a month or 15 pesos a day. So sabi nila 15 pesos a day, tag 750 raw sila each, kaya na lang magpaaral ng isang bata. So ang dami po niyan. So yun lang naalala ko during my days with World Vision, lalong-lalo na ho nung hindi pa kilala ang World Vision. Yung groundswell, dumating yung tipping point after, I think after 2 years. After 2 years, wala nang need para kumontak. Ang World Vision ang tinatawagan ng mga companies, individual donors for their desire to support World Vision. Wow, okay. So, Miss Precious, ngayon, may mga donors din tayo or sponsors from abroad, ganyan. Yes, a lot of Filipino sponsors na nakilala ang World Vision kasi whether kung nagbabakasyon sila or from here na sila before, nalalaman nila ang World Vision. So even especially when they're abroad na, parang feeling nila mas marami na silang capacity to send in support. So marami po tayong sponsors based there. Mostly Filipinos pa din. Siguro briefly, kung gusto nilang sponsor ng child, may website ba or link ang World Vision? Yes, sure. Definitely, it's worldvision.org.ph. That's our link, or that's our website. They can visit that and just sponsor a child through the website. May mga numbers din po that we could give, like 83727777. That's 83727777. Okay, 83727777. Tapos, ang page ay worldvision.org.ph. Yes po. Ayan, okay. So, inspiring talaga kung paanong nagkakalakip-lakip, di ba? At saka, nandoon yung miracle talaga na pag-multiply ng Panginoon. At yan doon yung katuwaan natin na ang daming mga nagbibigay na minsan hindi mo ine-expect na magbibigay sila kasi parang ang laki din ng pangangailangan nila, and yet they choose to give. Ayun kasi decision din yun, di ba? Ma'am Precious and Kuya Dabs, di ba? Na maging kabahagi ka ng ganitong gawain. Kasi yung iba may mga resources naman pero hindi sila nagde-decide na maging part nito. Kaya amazing po yung mga story na step of faith din, Kasi minsan unstable din yung kita, pero andun talaga yung burden na makatulong sa ating mga kababayan. And sila mismo, amazingly, humahanga kung paano nga pinoprovide ng Lord yung binigay nilang commitment. Let's say sa PhilRads, sa World Vision, or sa FEBC. Ayan. Kaya nakakatuwa po talagang kung paanong nagkakalaki-laki po ang ating mga layunin for God's glory. Ngayon, Kuya Dabs, kanina nabanggit mo meron tayong pinuntahang malayong lugar. Bugay ba ito? Bugay. Bugay, opo. Nasa dulo na ng mapa. Ano po ang mga pinamigay po natin sa kanila? Sa community na yon, opo. So, yan po yung isa sa mga basic changes na binago natin na magmula ngayon, pag meron tayong relief operation, minimum of pang 2 weeks po yung ating ibibigay na food assistance. So, either kalahating sako o isang sakong bigas. Yan yung hindi mabuhat. Hindi mabuhat. Sa bigat. Tapos 2 bayong yan. Ng mga other food items like tinapa o tuyo,
munggo, tapos yung canned goods, corned beef at saka mga yung sardinas. In some cases merong isang buong kalabasa, merong mga vegetables ito vegetables, pwede ring upo o pwede ring kung ano man, at saka cooking oil at saka biscuits or any children friendly food items. So ganun yung pinamimigay natin. I think meron pang bihon. Pag mga Noche Buena naman, by the way, ang tawag namin sa Noche Buena ay pamaskong bayong. Lahat ay nakafocus sa bayong. Pag relief operation, yung relief pack, ang tawag namin dyan tulong bayong. Pag Noche Buena pack naman, ang tawag namin dyan ay pamaskong bayong. Nakabayong talaga, Kuya Dams? Kasi buo po ang aming commitment sa aming advocacy ng paggamit ng mga bayong. Hindi ho ng plastic. So hindi ho kami gumagamit ng plastic bags. Lahat ay either eco-friendly, pero we prefer bayong. Mas mahal siya kasi when we use bayong, merong isang community na natulungan namin na gumagawa ng bayong sa Cabinti, Laguna. About 30 women na nawalan ng trabaho because of pandemic. Ngayon po, I think nag-order kami na naman ng mga 4,000 bayong. Meron silang livelihood. For every one family na bibigyan namin ng tulong, may isang family naman na natutulungan namin sa livelihood sa bayong. So, ano yung material ng bayong, Kuya? Dahon? Pandan leaves. Pandan, oo. Apparently, ang isang bayong kailangan ng 9 to 10 pandan leaves. Ang isang leaf naman ay merong mga up to 11 to 12 strips. So you need about 78 to 80 plus strips of pandan leaves para makabuo ng isang bayong. So yun yung ginagawa namin. So pati yung pag pina-document ko yung process ng paggawa ng bayong from harvesting, drying, stripping, and then weaving. Sa Cabinti po yan, Laguna. Cabinti, Laguna. Sa Barangay Kansuso, Cabinti, Laguna. So, lahat po ng aming relief goods o yung Noche Buena, we call them tulong bayong or pamaskong bayong kasi we're literally using bayong. Hand-woven bayong. Ilang family yan, Kuya Dams, ang gumagawa ng bayong? 30 families po so far, pero sabi nila, sa dami ng in-order nyo, baka dapat madagdagan mo yun. So, ano ho yan So, we walk the talk. Hindi lang ho yung dahil sinasabing merong creation care na philosophy, pero minsan sinasabi, mas mura kasi pagka bibili na lang ng eco bag. Kaso yung eco bag ay malaking kumpanya na rin ho yun. But mas maganda rin ho yung may maliliit na community na tutulungan through their own livelihood production. At saka panatilihin buhay ang bayong. Buhay ang bayong. So yun po. Kaya yung Noche Buena Pack is pamaskong bayong. So Kuya Dams, approximately parang per family, magkano yon? Mga 2,000 pesos? More than 2,000 po. More than kasi isang kabang bigas, magkano na yun, ano? Okay. Medyo malaki ho talaga. Okay, tapos go ahead. Ang idea po dyan kasi very clear po ang calling ng PhilRads. Hindi po kami ang main implementer ng mga programs, mapa-relief or mapa-development. Lagi pong ang main implementer, nararapat lang po ang local church kung saan nandun yung community. So kung meron kaming target community, naghahanap po kami ng willing and able na church partner para makasama namin in the implementation, distribution, and evaluation of the program. So ito yung aming commitment na ang church ay magiging involved sa community development. So kung kinakailangan ng church ay magkaroon muna ng training on biblical community transformation principles, gagawin po namin yan by providing them training on that area. Para po yung kanilang pagtulong, hindi po ito yung parang nakapikit sa mata and then ipamimigay lang and then hindi aral yung principles ng scripture pagdating sa development. I see. So kaya po nagiging ito po ay opportunity for the church later on para merong mas malalim na engagement sa community. Pag alis po namin, na ibigay na yung mga relief goods,
yung church ay pwede hong mag-umpisa ng mas malalim na relationship with the community. Okay. So yan po. Yes, Kuya Dab, salamat po sa mga kwentong ganyan at hindi lang yung mga pamilya na inaabutan ng tulong ang ating naaabot. Kung hindi meron pa pala tayong mga community, mga pamilyang nasusuportahan dahil po sa ating mga programa dyan sa PCEC PhilRads. Break muna tayo ulit para magbigay daan po sa ilang mga reminders dito po sa inyong DZAS at sa atin pong pagbabalik. Tuloy-tuloy po ang ating inspiring na talakayan dito sa Oras na Pilipinas at nais din natin briefly alamin mula sa World Vision at saka sa PCEC sa 2022 ano rin ang kanilang mga pangunahing plano para po sa kanilang mga organisasyon na maaari pa rin po nating suportahan bilang bahagi po ng katawan ni Kristo. Babalik po tayo, stay with us, wag po kayong bibitaw. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Uy, admit mo na sila Tito Manuel, andyan na sila oh. Wait lang, sunod-sunod. Kanina pa daw pala nakaredy na Tita Ani. Ready na ba yung handa natin? Mamaya may sharing portion pa tayo. Yes, Mommy. Waiting na lang po sa iba. Dali! Na-excite na ako makita sila. Uy, ayan na! Nandun na sila Tita at Tito. Sige nga, mag-attendance check tayo. Tito Manuel? Check. Tita Ani? Check! Nancy? Check! Junjun? Check! Julia? Check! Jenna? Check! Tita Mavi? Check! Ayan, kumpleto na tayo. Ano bang handa niyo dyan, Tito? Adobong manok, syempre. Papahuli bang napakasarap na macaroni salad ni Tita Ani nyo? Ay, wow! Wait, parang may nakikita pa ako sa lamesa nyo. Nag-bake si Jenna ng yema cake? Ay, hindi pwedeng hindi kami makatikim niyan. Magpadala kayo bukas niyan dito, ha? Ayan, countdown na tayo! In 3, 2, 1, Merry Christmas! Hindi man tayo sama-sama ngayong Pasko, marami pa ring paraan para magbuklod-buklod tayo. Kalakip ng dasal at makabagong teknolohiya, ituloy natin ang sama-samang saya. Merry Christmas kaagapay! Pagbati mula sa inyong FEBC Radyo TV. Ito ang 702 DZAS FEBC Radyo TV. Ipinagdiriwang ang pinakamagandang regalo sa sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo, pag-asa ng mundo, ang sanhi ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Namimili para sa Noche Buena. Doon ko naalala, Pasko pala'y malapit na. Ang laman ng bulsa ko ay pipiso, nagbibigayan na naman ng regalo. O kay sarap isipin, Pasko'y dumarating. O kay saya, anong ligaya tuwing sasapit ang Pasko sa buhay mo. At anong ganda ng buhay kung ika'y na kay Kristo at iyong madarama ang tunay na Pasko. Nakikinig ka pa na dito sa Oras na Pilipinas. Special broadcast po natin ngayong bisperas ng Pasko. Kasama pa rin po natin ang PCEC PhilRads at World Vision. Ako naman po si Heidi Bernardo Sampa. Last stretch na po ng ating masarap na usapan at sana po napapagpala kayo habang kayo ay abala dyan po sa inyong mga tahanan o kaya
humabol pa rin ang trabaho sa work. Kahit po Pasko na bukas, sasamahan po namin kayo dito sa ONP. Less than 30 minutes na lang po ang ating talakayan. So ito nga po, mini kwentuhan lang, kaugnay po ng naging tulong po ng PCEC, PhilRads at World Vision sa iba't iba pong communities dito sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nais po nating alamin mula po sa ating mga bisita, kay Ma'am Precious at kay Sir Dabs, yung ating hashtag Kwentong Pag-asa. Kasi alam nyo, ang tema natin dito sa FEBC, di ba, ay Hope Overflows talaga mula sa Panginoon. So, Ma'am Precious and Sir Dabs, good morning po ulit. Good morning po. Good morning. Good morning and Merry Christmas. Siguro po, Ma'am Precious, kwentuhan nyo kami. Ayan. Alam ko maraming mga tumatak na encounter kayo sa ating mga beneficiaries. Pero ano ba ang hashtag Kwentong Pag-asa ng World Vision na talagang di mo makakalimutan? Ever. Wow! Nag-isip nga po ako sa dami. Pero siguro isa sa mga hindi ko makalimutan yung may mga in my years na working with World Vision, I have encountered a lot of formerly sponsored children and talagang kitang-kita ko yung hope sa kanila. Paano sila nabago, paano sila naging ganitong simpleng nag-aaral na walang makain, yung ganon, and how their lives have been changed because of the opportunity that we were able to provide for them. And those are stories of hope, and there's a lot of them. And isa siguro sa mga hindi ko makakalimutan ay yung isang child laborer na iniwan ng tatay, I guess, that time. And then yung World Vision was the one na nag-help siya sa kanya at sa kanyang lola kasi naiwan siya sa lola. And yung nung unang panahon, uso ang child labor sa sa mga sakada, yung mga ganon. And this child, talagang nagpursige siya, sumali siya. Syempre, kasama na dun yung mga nakukuha niyang Jollibee daw. Nakakatawa lang talaga minsan yung ganong fast food na enjoy niya kasi pagka minsan may mga ganon silang activities daw, may mga fast food na kunwari isi-serve ganyan, may mga mascot party, so isa din yun sa mga na-enjoy niya. But other than that talaga, it's the holistic approach na nakuha niya from the opportunity that was given to him, and nakapag-aral siya until college. And then, ngayon, he's a member of World Economic Forum. Yung mga ganon, he's traveled. Maybe Kuya Dabs know him. But yeah, this particular child, sobrang grabe yung story of hope. Na kitang-kita ko, kasi recent ko lang siya din nakakwentuhan about it. Kaya medyo fresh pa sa utak ko. At nagtatawaran pa kami sa mga past niya. And how he would sasabihin niya na, you know what, ito lang yung damit ko talaga, wala talaga akong damit dati. Every time I would attend an activity na initiated by World Vision, I would have a new shirt, and that's the only shirt that I have. That's the only new shirt that I will have. Ay sobrang grabe, but you know yung mga naabot niya and how he has trailblazer na siya ngayon. Yes, that's true. So God is indeed faithful, and He has yung hope na binibigay ng Panginoon sa atin. Yun yung make sure namin na kailangan ma-carry siya sa mga maabot talaga sa mga mapaabot sa mga bata, because these children need hope, need the hope, all the hope that we can get, especially from our Lord Jesus Christ. So yun, that's one story, but there's a lot more. For sure, ang dami pa. Thank you. Ang galing naman nun. Anong name niya? Okay lang ba sabihin? Right, first name. Yeah, his name is John B. And he's been featured na rin sa mga stories natin sa World Vision. Okay, salute. At for sure, inspiration na din siya sa iba pang World Vision kids na nag-aaral ngayon. Okay. That's true, that's true. Thank you, Precious. Kuya Dabs, kayo po. Most memorable, hashtag Kwentong Pag-asa. Pa-unmute, Kuya Dabs. Marami talaga, Heidi, no? Marami talaga. Kasi I work in this line of ministry sa NGO work.
sa mga foundation for over 30 years. So that includes, yung recent ngayon is PhilRads, pero marami akong pinagdaanan pa. Pero I distinctly remember this young girl. Ngayon ay hindi naman malayo na sa aking edad. Naalala ko noon, sabi niya, Kuya Daps, dati noon, yung iisa lang yung uniform ko from grade 1 to grade 5. Buti hindi siya masyadong lumaki, ha? Hindi, ang ginawa ng kanyang nanay raw, talagang yung kanyang pang grade 1, talagang yung malaki yung pataan. Oo, mahaba. So every year, iniiksian. Kasi nga tumatangkad siya hanggang sa noong grade 5 raw siya, sabi niya parang mini skirt na yung kanyang ano. Those were the days. Pero nung ika-6th year niya, saka siya na-sponsoran. Kaya yun ng first year niya na meron siya 3 sets ng uniform. Oo, so at yun rin ang unang-unang pangarap ay makatikim ng tinatawag na hotdog. So kaya noong nagkaroon siya ng work ay yun ang unang-una niyang tinikman, yung hotdog. Yung isa naman ay farmer siya somewhere in north. At every day, habang nagtatanim siya o kaya nagkukuha ng mga ng dumi sa palayan, nakikita niya yung air-conditioned bus. Napakainit sa habang nagtatanim. Ang pangarap niya, paano kaya ako magkakaroon ng... kailan kaya ako makakasakay ng air-conditioned bus? Alam mo, noong natulungan din siya, itong batang ito, he is now a businessman, owner of 3 businesses. At ang kanyang main business ay refrigeration. Pag pumunta ka sa mga small and even big restaurants and sometimes even hotels, siya ang supplier ng mga fish products. Fish products, okay. Oo, malamang yung ino-order mong fish sa mga hotels and restaurants sa kanya galing. Wow. Oo, refrigeration. So, hindi po talaga pwedeng mababaliwala ang pangarap ng isang bata. Alam mo, ang aking na-realize, the Lord really listens to an earnest prayer ng isang bata. The Lord really listens very carefully. And He makes it a point na yung panalangin mo, iha, I will grant that because I simply love you. Not because you deserve it, not because magaling ka, but because this is my character. I can lavish you with the kind of love that nobody else can give you. And I will use people, I will use any organization, PhilRads, Habitat, World Vision, name it, PCEC, or even yung radio station nyo. I will make use of all these groups to make your wish come true because I love you. And alam niyo po, tuwing ini-interview ko itong mga batang lumaki na later on, makikita mo, these are simple wishes of innocent wishes. E di ba anong sabi ng Panginoon sa New Testament? Papuntahin niyo rito sa akin ng mga batang yan. Kasi they belong to my kingdom. So, sa akin po, very simple lang po yung aking philosophy in life. In any community, may mga bata. Kaya po, tinanggap ko ito, kaya I came out of retirement. At ngayon po ay nandito ulit ako. Yung pala ay nagpalit lang ng gulong, retire lang. Nagpalit lang ng gulong. Kasi po, hindi po tayo nauubusan ng bata. A lot of children in our communities, kailangan po makilala nila ang Panginoon. And the donation that we give, ginagamit po natin dyan. Another story that I'd like to share is a very recent one. And ito po ay sa listener po ng DCAS, yung ating pong radio interview. Natuwa po ako sa donor na to. She was the very first one who called me. Yung pala, nagte-text na siya kaagad while we were in the interview process. Kaya lang, dahil nga ginagamit ko yung phone, hindi ko nakikita yung kanyang But sabi niya, all throughout the interview, ring siya ng ring para the moment na matapos yung interview, siya raw ang una ko makakausap. And she asked all the questions. And little did I know, siya pala ang nag-head ng isang foundation. And yun nga, alam nyo, isa pang realization ko rito, both ways ang blessing ng Panginoon. Hindi lang doon sa beneficiary, but also to the donor. Meron akong isang napakinggang isang speaker, sabi niya, the way the Lord created ang mga tao, na ang giver
merong special releases ng hormones na when you give. Di ba yung talagang pag tumulong ka sa isang taon, alam mong totoong nangangailangan when you give. The moment you give, the moment you make the decision, nagre-release siya ng mga happy hormones. Happy hormones. So happy hormones, endorphins, etc., etc. And actually, ang feeling mo, ikaw ang mas blessed. And the Lord has created us in such a way na pag gumawa ka ng tama, when you make something right, and when you do it for other people, mas ikaw ang nakakaramdam ng pagpapalang ng Panginoon. And alam mo, I believe that that person, that lady, that wonderful lady na nakilala ko, and she has become my friend, alam mo, mas pinagpapala siya ng Panginoon. Feel na feel ko yung ngiti niya. And it's always a wonder to see donors na yung pagbibigay nila ay bukal sa puso. And at the same time, I can almost see how the Lord blesses immediately, instantaneously, the donor who gives cheerfully. Wow. Kaya sa akin po, yun po ang aking matagal nang napatunayan. Yung blessing ng Panginoon goes both ways, dun sa donor, dun sa giver, at saka dun sa receiver. Okay. Kaya wag nating harangan kung ano man yung ini-impress sa atin ng Panginoon, go lang. Ayan. The Lord will provide, ayan, kung tinatouch ka niya na maging donor, at gagamitin ka rin niya bilang instrumento ng kanyang provision dun sa pamilya or dun sa bata na mahahatdan ng tulong. Kahit po siguro briefly, ano pa ang in-store sa PCEC PhilRads sa 2022, Kuya Dabs? Ay, meron po. In fact, meron po kaming i-launch soon, which we call Project Joseph. Ito po yung aming paraan in inviting churches and fellow Christians na sundin yung ginawa ni Joseph nung panahon nung siya ay nasa Egypt. Naalala niyo po, di ba, meron munang 7 abundant years. Na during that 7 abundant years, minabuti niyang mag-save. Para noong, kasi may kasunod naman na 7 years of yung famine, na meron silang pagkukunan. Ngayon po, alam nyo, sa Pilipinas, there are at least 50,000 evangelical churches. And dito naman ang kabilang backdrop naman, yung ating Eastern Seaboard from Cagayan Valley to Samar Leyte, Bicol area, ito yung laging dinadaanan ng typhoon. Taon-taon na lang. Laging nasasapul yan. At we do not have 7 years to prepare. Mga siguro 7 months kasi mga bear yan dumadating, di ba? So siguro by analogy, parang we have 7 months to prepare para pagdating noong yung mga typhoon season, meron tayong pantulong. We are really asking and praying to our Lord na ang mga simbahan ay mag-umpisa na mag-impok by giving. Alam niyo po yung aming, kung sa World Vision is magkano? 750 a month? 750. Opo. Sa amin po ay for 300 pesos a month. Ang isang simbahan, all it takes ay miski magbigay lang po ng ako nga ho, ang hinihiling ko lang po, if the 50,000 churches miski magbigay lang 100 pesos a month. Capable ho kami magbigay ng tulong ng more than 10,000 families per year. Na tag-iisang sakong bigas ho ang ating ibibigay. So at saka hindi na ho yung dating process na pag may nangyaring disaster saka pala gagawa ng proposal at gagawa ng appeal at yung actual na relief operation mangyayari after 3 weeks. Ang relief operation po kailangan during the first 3 days. Kaya ang aming pong pangarap through the Project Joseph, yun pong imaginary natin na 7 years na preparation. Sa ating reality, baka hindi 7 years, kundi every year, meron tayong 7 months na parang wala pa masyadong typhoon. Nag-iipon na at nagdo-donate na po sa PCEC. We call that Dabs, Project Joseph. Ano na ulit yung number mo? Ang number ko ay 0917 866 2045. Okay. Sige po. 0917-866-2045.
Kung kayo po ay kinakatok na maging kabahagi nitong ilo-launch pa lang na Project Joseph, pero pwede na pong makipag-ugnayan kina Kuya Dabs. Miss Precious, ano po ang mangyayari naman or pinaghahandaan ng World Vision for 2022? So for 2022, we are hoping to launch our tagline. Our new tagline is Hope, Joy, and Justice for Children. Naka-line up po yung activities natin to really focus on these three aspects ng buhay ng isang bata, and that ma-make sure na these children are loved, are cared for, are well-nourished, and yung kanilang overall well-being ay makita talagang maayos. And so that's it. Yun yung big one namin, Hope, Joy, and Justice for Children. Okay. Kasi sobrang injustices, marami pong injustices that's going on. Alam po natin, one example is online sexual exploitation of children. We do not want that. Yung mga ganun po. So really, Hope, Joy, and Justice for Children. Okay. At syempre, nandito naman po ang DZAS, Ma'am Precious, para i-spread natin yung awareness dun sa mga dangers na yan or threats sa ating mga kabataan. And Miss Precious, yung ating Noche Buena, paano mo sila makikibahagi doon? Naku, salamat po. We have one more day to go before Christmas, and for only 500 pesos, one Noche Buena pack will be given to one family already. So kung may 1,000, you have 2 families na po na mabibigyan. So sharing a meal talaga po this Christmas is really meaningful. Yun talaga yung Filipino tradition, talagang togetherness, family. Yun, we interviewed one child about this Noche Buena, and he said na yung nanay niya had COVID and yung kuya niya. And so that's his only wish actually, na itong Pasko, sana kumpleto kami. Sana walang may sakit sa amin. And lo and behold nga po, na in time talagang nakauwi naman ng Pasko. Bago magpasko, gumaling ang kanyang mom kasi syempre na-quarantine at ang kanyang kuya. And so, this is his prayer. This is his Christmas prayer, and magandang maibahagi natin sa kanila, sa mga pamilyang Pilipino, ang Kapaskuhan, meaningful Christmas by sharing a meal for 500 pesos. And the number kanina po is 83727777, and kung gusto po nila yung mobile number, it's 0917-866-4824. Okay, 0917-866-4824. Ayan, yes. So para po sa gustong humabol pa dun sa Noche Buena campaign ng World Vision, bukas na bukas po sila para tumanggap po ng inyong 500 pesos 500 pesos per family. Per pack. Okay, yes, per family. Actually, kanina nga nung nagkikwento kayo, talagang mapapaalalahanan ka rin na maging grateful sa kung ano yung meron ka. Kasi yung mga kwento niyo po kanina na testimony dun po sa ating mga beneficiary, parang simple joy nila, hotdog, simple joy nila, or malaking kasayahan na para sa kanila makapag-fast food, yung kilala po nating bubuyog. Sa atin, parang iisipin natin, hindi na natin napapansin pero sa ibang tao pala, diba, it gives them parang kakaibang saya. Kaya talagang itong Pasko na ito and itong pandemic din na ito, personally, diba, nakita natin talaga kung ano yung mahalaga, kung paano ka talagang maging grateful sa kung ano yung mayroon ka, at saka kung paano din na magbahagi ka rin sa kung ano yung mayroon ka, at makikita mo talaga yung pagkilos ng Panginoon. Hindi lang ikaw ang masaya, meron ka pang ibang mga taong napapasaya. Kaya saludo po kami sa PCEC PhilRads, maging sa World Vision, sa hindi nyo po kinapapaguran. Ayan na pagtulong po sa ating mga kababayan, and hearing those kinds of testimonies, actually yun yung nag-fuel sa atin para mag-continue, mag-go on kahit po may mga challenges, kahit na minsan tayo affected din ng mga calamity ng pandemic, pero nagko-continue pa rin tayo dahil sa mga ganong kwento sa biyaya po ng Panginoon. Kuya Dabs, bago tayo mag-close, can you pray for our
kababayans ngayon kung paano rin tayo magkaroon ng meaningful na Pasko sa gitna po ng pandemic. Sige po, manalangin po tayo. Mahal naming Ama, kami po ay lagi nagpapasalamat sa mga surprises na binibigay niyo po sa amin through our experiences sa pakikisama po sa inyo. Unang-una po, Lord, salamat dahil tinawag niyo po kami sa ganitong klaseng gawain. Ako po, si Heidi, pati si Precious, at 10 ng aming mga kasamahan. Nagpapasalamat po kami dahil kami po ay binigyan niyo po ng platform upang makatulong at maipahatid in a very concrete way ang inyong pagmamahal sa aming mga kapwa-tao. Lord, ang panalangin po namin ay gamitin mo kami na ang laging na ipapahayag ay ang pangalan mo po. Hindi po ang aming respective organizations, kundi ang pangalan mo lang. Pangalan mo lang po ang matatanghal at siya po ang kikilalanin at papasalamatan ng mga tao. I pray, Lord, sa aming mga kababayan ngayon na nakakaranas ng paghihirap because of the pandemic and other situations sa kanilang buhay. Lord, ang paulit po pumapasok sa isip ko yung invitation mo na kapag kami po ay napapagod, ang sabi mo, come to me, for I will give you rest. Lord, panalangin po namin, ikaw po ang magbibigay ng kapahingahan sa aming buong sambayanan. Ikaw po magbibigay ng kaluwalhatian sa amin, kapayapaan, upang maranasan namin ang totoong payapa at totoong buhay na ang nagbibigay po ay ang inyong anak na si Jesus. I pray, Lord, that this will come to pass dahil wala pong salitang inyong binibitawan ang babalik sa inyo ng empty and void, and it will always come into fruition. For we pray this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kuya Dab, salamat sa napakagandang panalangin na iyan at salamat din po sa mga magaganda at inspiring na kwento ninyo ngayong bisperas ng Pasko para po sa mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas kundi all over the world. Miss Precious and Kuya Dabs, baka meron na lang kayong mensahe na gustong iwan? Maybe pasasalamat din sa ating mga kapartner, sa ating pong mga samahan or anything na gusto niyo pong iwanan sa ating pong mga kaagapay. Ladies first. Sige po. Unang-una, salamat po sa lahat ng kaagapay natin, partners natin sa World Vision, sponsors and donors. We will not be here kung wala po kayo. And because of your support, we are able to move this far. And because of the Lord's grace at na sinasamahan nyo ng support nyo, kaya natin nagagawa ang lahat na ito. Kaya maraming salamat and Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas, Ma'am Precious. Sir Dabs. Sa mga ganun din po, sa mga donors at saka sa mga prayer warriors, alam niyo po, natutuwa kami dahil kayo po ay faithful gospel partners namin. Kailangan po namin ng kapartner na katulad nyo, and we are so grateful to the Lord for giving you to our ministry. And pangalawa po, baka ho, meron pang gustong humabol. Meron po kaming balak bigyan ng mga Noche Buena packs, which we call, by the way, Pamaskong Bayong. Sa Bataan, mga Aita communities po ito, at saka sa Tanin naman, mga Dumagats naman po ito, para makaranas sila ng ating paboritong pambansang Christmas meal, spaghetti at saka salad. Pwede po kayo tumawag sa amin at tumatanggap pa rin po kami ng pang Noche Buena na bayong. So, salamat po ulit for this opportunity, and mabuhay ka po, Heidi, at saka ang inyong stasyon. Yan, ako. Salamat po at nawa ay kuhanin po natin yung pagkakataon na maging pagpapala po sa ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan sa gitna po ng pandemya. At siguro, Hana, ayan, maganda i-post natin yung mga contact details ng World Vision at saka ng TCEC PhilRads para mas madaling makapag-coordinate yung mga kababayan natin na gusto makipag-partner sa kanilang mga gawain. So, maraming salamat, Sir David, Sir Dabs Liban, ang Director po ng Program and Resource Development ng Philippine Relief and Development Services ng ating Philippine Council of Evangelical Churches. Merry Christmas, Kuya Dabs!
Merry Christmas. Thank you din kay Ma'am Precious Basco, Donor Care Manager, Resource Development ng World Vision Development Foundation Incorporated. Maligayang Pasko and Happy New Year, Ma'am Precious. Thank you so much for this opportunity. Merry Christmas po sa inyo, Miss Heidi, and the whole DZAS team. Stay safe po at mabuhay po at best regards po sa ating mga kaagapay, mga kabahagi po ng PCEC PhilRads at saka ng World Vision. So, I have to go na po mga kaagapay para bigyan daan ang iba pang mga special programs na inihanda po ng inyong DZAS para po sa araw na ito. And ano man po ang pinagdadaanan ng bansa, ano man po ang dinala sa atin ng taong ito, hindi po matitigil. Wala pong makapipigil sa Pasko dahil po sa selebrasyong ito ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Indeed, our hope is in Christ. Our hope is Jesus Christ. So, kaagapay, let us rejoice and be glad. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mula po sa buong pangkat ng inyong oras na Pilipinas, kasama po ang ating Team Positive, ang ating RTV, ang ating engineering at Bukawe Tech people na umalalay po sa ating special broadcast. Ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang para sa Oras na Pilipinas. Maligayang Pasko, kaagapay!